Pinagbintangan ng katiwalian at isinumbong pa kay Pangulong Duterte ng mismong misis niya, si COMELEC Chairman Andres Bautista. Pagbubunyag ng kanyang asawa, may daang-daang milyong pisong halaga ng umano'y hindi idineklarang yaman si Chairman Bautista. Dahil dito, nahaharap sa sari-saring issue si Bautista na handa raw imbestigahan ng Kongreso. Posible ring mauwi ito sa impeachment, kasong kriminal, pati na sa pag-question sa resulta ng eleksyon 2016. Nakatutok si June Veneracion. Ito raw ang mga passbook at checkbook na nadiskubre ni Patricia Paz Bautista sa bahay nila ng asawa niyang si COMELEC Chairman Andres Bautista na ipinakita niya sa panayam ng Philippine Daily Inquirer. So there's 300 million in this bank. You can see, I think there are about 32 passbooks. Hindi raw deklarado ang mga ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng COMELEC Chairman. I found the things that you see before you. I found passbooks. I found properties that I had never heard of but apparently belonged to Andy because they had his name. I found money. I found cash, gift wrapped, things like that, things of the sort. And I, in all honesty, did not know what they were. Bati daw niyang posibleng maging questionable ang mga nadiskubre niya. Takot para sa kanyang sarili at kanilang mga anak daw ang nagtulak sa kanya para ibunyag niya ang tungkol dito. I don't want anybody to think I am complicit. I have nothing to do with this because again, who's going to believe? Right? I live under the same roof, even if we're estranged. Ang mga nadiskubre niyang aniyay hindi maipaliwanag na yaman ng kanyang asawa. Iniharap mismo ni Ginang Bautista kay Pangulong Rodrigo Duterte noong July 26. I don't know what it is. I don't know how far-reaching it is. I don't know what to do, right? So, I would think that the safest place to bring this is there. Because at the end of the day, right, this is the president. This is as high as it goes. Sa inihang affidavit sa NBI, inisa-isa ni Ginang Bautista ang kanyang mga nadiskubre. Kabilang dyan ang mga passbook mula sa Luzon Development Bank o LDB sa Taguig Branch. 30 joint accounts sa bangko na nakapangalan kay Chairman Bautista at kanyang mga anak na may kabuang laman daw na mahigit 227.7 million pesos. 5 accounts sa LDB Makati Branch na nakapangalan din daw kay Chairman Bautista na may laman namang mahigit 101 million pesos. Dollar at peso accounts sa RCBC na may lamang mahigit $12,000 at 257,000 pesos. HSBC account na may lamang halos 1 million Hong Kong dollars. Lahat daw ng mga ito hindi ideklara ni Chairman Bautista sa kanyang 2016 SALN. Lumalabas din daw sa pagsisiyasat ng abogado ni Mrs. Bautista na nangyari ang malalaking transaksyon sa mga account sa nakalipas na 2 taon kung kailan umupo si Bautista bilang COMELEC Chairman at isinagawa ang eleksyon 2016. Mas bababa raw sa 500,000 threshold ng AMLA ang kada transaksyon na halos araw-araw raw naganap. Bukod sa mga bank account, nadiskubre rin daw ni Ginang Bautista ang mga ari-ariang ngayon lang daw niya nalamang pag-aari daw ng kanyang asawa. 2 raw dito hindi nakadeklara sa kanyang SALN. Kabilang na ang isang condo unit sa Bonifacio High Street at property sa San Francisco, California. Base sa assessment ni Ginang Bautista, nasa 250 million hanggang 300 million ang halaga ng mga ito. Mas malaki raw sa deklaradong 158.5 million na real property ng COMELEC Chairman sa kanyang 2016 SALN. Bukod dyan, may investments din daw si Bautista sa ilang kumpanya abroad, sa Bauman Enterprises Limited sa British Virgin Islands, Mantova International Limited sa Brunei Darussalam, at Mega Achieve Incorporated sa Anguilla, isang British territory sa Caribbean. Sinabi rin ni Mrs. Bautista sa kanyang affidavit na nakatanggap daw ng mga anyay komisyon mula kay Attorney Nilo Divina, si Chairman Bautista. Malapit na kaibigan daw ni Bautista si Divina at may mga kliyente raw si Divina na may mga kaso sa COMELEC. Naniniwala raw si Ginang Bautista na sapat ang mga hawak niyang dokumento at impormasyon para subabit si Chairman Bautista dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi pagiging tapat sa idineklarang SALN, betrayal of public trust, paglabag sa Anti-Money Laundering Act, at unethical practices as a member of the bar. Naiintindihan din daw niyang posible itong mauwi sa impeachment ng COMELEC Chairman.
June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.